Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yung Jeremy's TV Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. So topic natin yan po today's reflection. So ayon na sa Kawikaan, chapter 28 verse 20. Ang taong tapat ay mananagana sa pagpapala, ngunit paparusahan ang yumaman sa pandaraya. Guys, napakalinaw, di ba? So alam naman natin na kapag ang isang tao ay tapat, talagang malayo ang mararating. So lahat tayo diyan guilty kasi minsan yan ang nagiging problema natin, guys, di ba? Yung hindi tayo nagiging hanya sa sarili natin, sa ibang tao at siyempre sa Diyos. So kahapon nga ay nung sa araw, April 1, di ba? April Fool's Day, di ba? So maraming nagsasabi na Fool's Day nga daw. Pero tinapatan natin yan, guys, ng yung taong tapat at versus sa pandaraya. Ito na nga yung discuss natin. So yung mga pagpapalang na nare-receive o natatanggap ng ibang tao ay yung mga hanap buhay, 'di ba? Sagana sila sa hanap buhay, sobra-sobra ang pagkain nila at nakakatulong pa sa kapwa-tao nila. Ganun yung mga talagang pinagpala. So hindi naman na pag sinabing blessing, marami kasi ang nag-iisip na ang blessing ay kailangan marami kang pera, marami kang property, 'di ba? Marami kang savings sa bangko. Yan ang definition o kahulugan ng blessing. Pero siguro, masasabi natin in practical way, guys, totoo naman yan na blessing ang maraming pera, property, pero part lang yan. Mas blessing ang isang tao, di ba? Mas blessing ang isang tao pag maganda yung relasyon sa Diyos. Meron kang peace of mind sa sarili mo. Alam mo na maayos ang buhay mo, di ba? Hindi naman kasi basihan dito na porket mayaman ka na, di ba? Sagana ka na sa buhay, ay wala ka na ring problema at perpekto na ang buhay mo. Hindi. Minsan mas marami pang mga mayayaman ang hindi makatulog. Di ba? Alam natin yan. Siyempre, iniisip mo yung negosyo mo. Kung magkano kikitain ng negosyo. O minsan, di ba? Mandaraya ka pa sa tao. Ambis na bigay mo yung minimum of wage, under pa minimum ang binibigay na pasahod. So maraming ganyan. Parang kumbaga nilalamangan yung mga labor na sa tingin nila kumikita sila. Pero ang totoo niyan, sila yung nagpapahirap sa kanilang sarili. Dahil siyempre, pasok yun sa pandaraya. Di ba? So lahat yan, guys, may accountability. At yun na nga, guys, mas blessing ng isang tao pagka maganda yung relasyon mo sa Diyos minsan, di ba? Lalo ako minsan, guys, sa umaga, parang hindi kumpleto yung umaga ko. Kung hindi ako magdasal, magpasalamat sa Diyos na nagising ka. Diba? Napakagandang blessing. Humihinga ka pa. Di ba? Na pag tinignan mo yung ibang tao, lalo na pag nasa ospital ka, makita mo na naka-oxygen na lang. Di ba? Hinahabol na yung hininga. Ginagastosan namin sa bilyon pa. Pinupuntahan yung mga magagandang ospital, magagaling na doktor. Minsan sa abroad pa, di ba? Para lang gumaling. Pero minsan, dahil ganun talaga, di ba? Kahit bilyonaryo ka, pag oras mo na talagang wala ka nang magagawa. Kahit sandamukal pa ang pera mo sa bangko. Wala kang magagawa. Kaya minsan yung mga simpleng tao lang, di ba? Hindi naman natin sinasabi na masama ang maging mayaman, guys. Gusto natin lahat yan na maging mayaman para siyempre mas marami tayong matulungan na ating mga kapamilya at mga kapwa tao. Pero dapat sa malinis na paraan. Hindi kagaya yung yayaman ka nga, di ba? Mandaraya ka, di ba? Sa negosyo nga. Marami ang mga negosyante, malalaking negosyante pa minsan, di ba, guys? Na dinadaya ang tax.
Iba yung dinideclare. Alam naman natin yan, guys. Iba yung dinideclare na totoong sales o kita versus sa talagang actual na kita nila. So, maraming ganyan na nandadaya. Yun namang iba, sa posisyon sa gobyerno, di ba? O posisyon ng kapangyarihan na papatay para lang makuha yung pwesto at makuha rin ang kagustuhan. Di ba? Minsan, mga land grabber pa yan, kukunin yung lupa mo, kukunin yung ari-arian mo, dahil dinadaan nila sa kanilang posisyon. Kaya, kaya ito po ang hihingin nating dasal sa ating Panginoong Yesus na sana, di ba, ay lagi tayong maging tapat lalo na sa ating Diyos at sa mga mahal natin sa buhay na minsan nagiging dahilan kung kaya tayo nagkakaproblema. So lahat tayo dyan guilty guys, kaya patuloy tayo manalangin sa Diyos at lumingi ng awa. Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa relasyon, sabayin mo ako sa napakasimpleng dasal. Kung ikay maniwala at magtiwala, tsak yun ay kanyang ipagkakaloob sa tamang panahon. So tayo manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin na nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. May taning na po sa buhay at bedridden na. Ipuin niyo po, Lord, na inyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, Lord. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman para sa kanyang pamilya. At ganoon din po, Lord, sa pamilyang nasira na, nagkawatak-watak dahil sa hindi pagkakaunawaan. Pagbikis-bikisin niyo po muli. At sa financial, Lord, na kailangan po namin lahat. Lalong-lalo na yung mga kapatid namin walang-wala. Ultimong pambili ng 1 kilo ng bigas, pambili ng ulam, pamasahe sa mga bata, pambaon, pambili ng gamot at kung ano-ano pa, Lord. I-bless niyo po ang aming hanap buhay para sa aming pamilya. So lahat ng hinihiling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Jesus put sa amen. So paggabi na guys, medyo dumidilim na tayo, right? Thank you very much po.